Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa kaalaman at misteryo ng ating mga ninuno. Narito na naman tayo, nakatayo sa bingit ng mundo, kung saan ang tabing sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita ay kumikipot, humihina at tila'y nagbabanta ng isang hindi pangkaraniwang pagbubukas. Ngayong araw, susuriin natin ang mga lalim ng isang pitsang madalas nating ipagwalang bahala, ngunit puno pala ng matatandang lihim at babala. Tayo'y susulong sa isang gabi na puno ng paghahanda, pag-alaala, at isang kakaibang pagtatagpo sa mga yumao. Humanda kayo dahil ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng petsa sa kalendaryo. Ito ang gabi ng paghahanda para sa mga kaluluwa, isang portal sa nakaraan, at isang babala para sa hinaharap. Sa mga susunod na minuto, ihahayag natin ang mga tradisyon, mga pamahiin, at ang mga mahigpit na bawal na gumagabay sa mga Pilipino sa bisperas ng isa sa pinakamahalaga at sagradong okasyon ng ating kultura. Handa na ba kayo sa paglalakbay na ito? Ang ikatrunta ng Oktubre ay hindi lamang isang prelude sa undas, kundi isang araw na may sariling kapangyarihan at hiwaga. Ito ang araw na nagsisimula ang paglalakbay ng mga kaluluwa pabalik sa ating mundo, at ang ating mga kilos ay maaaring maghatid sa kanila ng kapayapaan o makapagpukaw ng kanilang galit. Ayon sa matandang paniniwala, habang papalapit ang undas, lalong nagiging aktibo ang mga espiritu. Ang gabi ng ikatrintabla ng Oktubre ay itinuturing na bisperas o gabi ng paghahanda hindi lamang para sa mga buhay, kundi maging sa mga yumao. Sa panahong ito, naglalakbay ang mga kaluluwa upang muling makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay, at ang ating paghahanda ang magiging tulay nila. Ang undas o araw ng mga patay at araw ng mga santo ay isang malalim na pagpapahayag ng pananampalataya at paggalang ng mga Pilipino sa mga namayapa. Bagamat may malinaw itong impluensyang Katoliko, ang mga ugat nito ay malalim na nakatanim sa ating sinaunang paniniwala sa anito, sa paggalang sa mga ninuno, at sa patuloy na ugnayan sa kabilang buhay. Ito'y panahon ng pagdalaw sa libingan, paglilinis, pag-aalay ng mga bulaklak at kandila, at pagdarasal para sa kapayapaan ng mga yumao. Ang mga Katoliko ay nagdadasal para sa mga kaluluwa sa purgatorio, humihiling ng indulensya at paglilinis ng kanilang mga kasalanan upang sila'y makapasok sa langit. Ngunit, bago pa man dumating ang Kristyanismo, ang ating mga ninuno ay mayroon ng mga ritual ng paggunita sa mga patay, naniniwala na ang mga espiritu ay nananatili at nagpoprotekta sa kanilang mga angkan. Kaya't ang undas ay isang natatanging pagtatagni ng dalawang mundo, ang banal at ang mahiwaga, ang pananampalataya at ang pamahiin. Ito ang panahon kung saan ang ating mga panalangin ay nagiging isang tulay, at ang bawat sindi ng kandila ay isang beacon para sa mga naglalakbay na kaluluwa. Upang mas lubos na maunawaan ang bigat ng undas at ang mga araw na naghahanda rito, kailangan nating balikan ang kasaysayan. Hindi lamang ito isang katolikong tradisyon. Ito ay isang tapestry ng mga sinaunang paniniwala at ang pagdating ng pananampalatayang Kristiyano. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang ating mga ninuno ay naniniwala sa iba't ibang espiritu o anito, mga espiritu ng kalikasan, ng mga Diyos-Diyosan, at higit sa lahat, ang mga espiritu ng kanilang mga namayapang ninuno. Ang mga anito ng ninuno ay itinuturing na mga tagapagprotekta at tagapagbantay ng pamilya at komunidad. Mayroon silang mga ritual ng pag-aalay at paggunita upang panatilihing masaya at mapayapa ang mga espiritong ito. Ang paggalang sa mga patay ay mahalaga sapagkat ang kanilang galit ay maaaring magdulot ng sakit,
kalamidad o kamalasan. Nang dumating ang mga Kastila noong ika-16 na siglo, dala nila ang Katolisismo at ang pagdiriwang ng All Saints Day, arawang lahat ng mga santo, tuwing Nobyembre 1 at All Souls Day, araw ng mga kaluluwa, tuwing Nobyembre 2. Ang All Saints Day ay inilaan para sa lahat ng mga santo at martir na nakapasok na sa langit, habang ang All Souls Day naman ay para sa lahat ng mga kaluluwang nasa purgatorio at umaasa pa sa paglilinis. Ngunit sa halip na palitan ang mga sinaunang paniniwala, ang mga bagong tradisyon ay nahalo sa mga matatandang kaugalian. Ang pagdalaw sa libingan na dating ginagawa ng mga ninuno sa iba't ibang panahon ay naging sentro ng undas. Ang mga pag-aalay ng pagkain at inumin para sa mga anito ay nagbago upang maging mga handog o alay para sa mga kaluluwa ng mga namayapa na ipinagdarasal. Ang mga kandila na nagsisilbing ilaw at gabay sa kabilang buhay sa maraming sinaunang kultura ay naging simbolo ng panalangin at pag-asa sa kaligtasan. Ang bisperas ng Undas, ang ika-13 ng Oktubre, ay naging araw ng paghahanda para sa mga pamilya, paglalakbay sa mga probinsya, paglilinis ng mga libingan, paghahanda ng pagkain, at pagbili ng mga bulaklak at kandila. Ito rin ang araw na sinasabing ang mga espiritu ay nagsisimula nang bumalik sa mundo ng mga buhay, naglalakad sa tabi natin, nagmamasid at naghihintay. Ito'y isang araw kung saan ang matanda at bago, ang Kristiyano at ang pagano ay nagsasama-sama sa isang sagradong ritual ng pag-alaala at paggalang. Kaya't ang undas ay hindi lamang isang araw. Ito ay isang serye ng mga araw na nagpapakita ng malalim na pagmamahal at paggalang ng Pilipino sa pamilya, buhay at kamatayan. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran na gabay natin sa mahiwagang araw na ito. Narito ang ilang mga pamahiin na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Una, ang mga pamahiing pangpanahon at pang-ani. Kung sa ikatamapa ng Oktubre ay malakas ang ulan, ito ay tanda ng sagana at matabang ani sa susunod na taon. Ang bawat patak ay nagsisimbolo ng pagpapala. Ngunit kung ang araw ay sobrang init at tuyo, nangangahulugan ito ng posibleng tagtuyot at hirap sa pagsasaka. Kung ang hangin ay humihihip mula sa hilaga, sinasabing may parating na malakas na bagyo bago matapos ang taon. Ang kalmadong panahon naman ay naghuhudyat ng mapayapang mga buwan na darating. Kapag may makitang maraming gagamba na gumagala sa bahay o bakuran, lalo na sa mga sulok, ito ay indikasyon ng pagdami ng peste sa mga pananim o babala ng pagbaba ng ani. Ang mga aso na nagiiyakan ng walang dahilan sa hating gabi ay sinasabing nakakakita ng mga naglalakbay na kaluluwa. Babala na kailangan nating mag-ingat. Kung may bulaklak na biglang nalalanta sa altar o sa libingan ng mas maaga sa inaasahan, ito ay maaaring isang palatandaan na ang kaluluwa na inaalayan ay humihingi pa ng mas maraming panalangin o may hindi pa nasasabi. Pangalawa, ang mga pamahiing pangkabuhayan at pangpera. Kung makakita ka ng ahas sa loob ng iyong bakuran sa araw na ito, hindi ito palaging masamang tanda. Maaari itong simbolo ng paparating na pagbabago sa iyong pinansyal na sitwasyon. Mag-ingat ka lamang dahil maaari rin itong magdala ng hindi inaasahang balakid. Kung ang iyong paninda ay biglang ubos o naibenta ng mabilis, lalo na kung ang mga customer ay nagkukumpulan, ito ay tanda ng patuloy na daloy ng swerte at paglago ng negosyo. Ngunit kung walang bumibili at tahimik ang tindahan, maghanda para sa posibleng pagbaba ng kita. Ang pagbasag ng baso o salamin sa araw na ito ay maaaring magdulot ng kamalasan sa pera. Kaya mag-ingat. Kung makakita ka ng lumang barya na may butas sa gitna sa daan, ipulot ito dahil ito ay pampaswerte at pang-akit ng karagdagang yaman.
Maaari ring may nakabaon na yaman sa lugar kung saan mo ito nakita. Ang mga panaginip sa gabing ito ay may malalim na kahulugan. Kung nanaginip ka ng isang namayapang mahal sa buhay, lalo na kung masaya sila o ngumingiti, ito ay tanda na sila ay nasa kapayapaan. Maaari rin itong maging hudyat na may importanteng mensahe silang nais iparating. Kung nanaginip ka ng libingan o sementeryo na malinis at puno ng bulaklak, ito ay indikasyon na ang iyong mga pangarap at pagpaplano sa buhay ay magiging matagumpay. Ngunit kung madilim at marumi ang sementeryo, ito ay babala ng mga problema o sakit. Ang panaginip tungkol sa paghahanap ng isang bagay, ngunit hindi mo ito makita, ay maaaring sumasalamin sa iyong pakiramdam na may kulang sa iyong buhay o may isang pagkakataon na nilampasan mo. Ang panaginip na lumilipad ka ay sumisimbolo sa kalayaan at pag-unlad, habang ang pagkahulog ay maaaring magpakita ng takot sa pagkabigo. Kung nanaginip ka ng tubig, ang malinis na tubig ay nagpapahiwatig ng kalinawan ng isip at kalusugan, habang ang maruming tubig ay nagbabala ng kaguluhan o sakit. Ang mga ipinanganak sa araw na ito ay nagtataglay ng kakaibang karakter at kapalaran. Sila ay madalas na may matalas na intuisyon at konektado sa espiritual na mundo. Sinasabing sila ay mga bridge builders, mga taong nag-uugnay sa mga tao at ideya, at kung minsan maging sa mga mundo. Sila ay may likas na kakayahang umunawa sa damdamin ng iba at may malalim na pagpapahalaga sa pamilya at tradisyon. Mayroon silang matatag na kalooban at hindi madaling sumuko sa pagsubok. Bagamat minsan ay tahimik at misteryoso, sila ay tapat na kaibigan at mapagmahal na kasama. Ang kanilang buhay ay madalas na puno ng mga hindi inaasahang pagbabago at pagtuklas. Maaari silang maging mahusay sa mga propesyon na nangangailangan ng empatya, tulad ng pagiging tagapagpagaling, artista, manunulat, o spiritual guide. Ang mga iminiin sa araw na ito ay kadalasang may kaugnayan sa mga martir at mga santong may matinding pananampalataya. Ang mga pangalang ipinagdiriwang ay maaaring sina Marcelo, Alfred, at Isabela. Si Marcelo, halimbawa, ay isang pangalan na nagdadala ng kahulugan ng lakas at tapang. Ang mga taong nagtataglay ng pangalang ito ay madalas na may matinding paninindigan, matapang sa pagharap sa mga hamon, at may kakayahang maging leader. Sila ay tapat at mapagmahal sa kanilang pamilya, at madalas na may malalim na koneksyon sa kanilang espiritual na pinagmulan. Ngayon, ating talakayin ang mga tradisyong at ritual na dapat isagawa sa araw na ito. Ang bisperas ng undas. Ang bawat kilos ay may kahulugan. Bawat paghahanda ay isang panalangin. Unang ritual, paghahanda ng alay para sa mga yumao layunin. Ito ay upang tanggapin at bigyan ng kapayapaan ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na bumabalik. Ito'y isang pagpapakita ng pagmamahal at paggalang. Ano ang kakailanganin? Larawan ng yumao, kandila, puti o dilaw, baso ng tubig, paboritong pagkain at inumin ng yumao o kanin at ulam na simple, bulaklak, kadalasang krisantemo o gladiola. Kailan at paano isagawa? Sa gabi ng ika-30 ng Oktubre, bago maghating gabi, maglagay ng maliit na altar sa isang tahimik na sulok ng bahay. Ilagay ang larawan, sindihan ang kandila, ilagay ang baso ng tubig, ang mga pagkain at mga bulaklak. Sabihin ang mga sumusunod na salita o kung ano ang nasa iyong puso. Sa gabing ito, mahal kong aking pangalan ng yumao, inaanyayahan kitang bumalik sa aming tahanan. Narito ang ilaw na gagabay sa iyong pagdating, ang tubig na pawi sa iyong uhaw, at ang pagkain na magpapasaya sa iyong pagbalik. Naway maramdaman mo ang aming pagmamahal at pag-alaala. Magpahinga ka sa kapayapaan at sanay gabayan mo kami. Ano ang gagawin pagkatapos?
Hayaan ang kandila na masunog hanggang matapos o kung hindi kaya, patayin ng maingat bago matulog. Ang mga pagkain ay maaaring itago at itapon kinabukasan o ibigay sa mga mahihirap, ngunit huwag itong kainin ng pamilya na nag-alay. Ikalawang ritual, paglilinis ng libingan at paghiling ng gabay layunin. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na paglilinis. Ito ay isang paglilinis ng espiritual na enerhiya, pag-aalis ng negatibong aura, at paghingi ng bendisyon mula sa mga namayapa. Ano ang kakailanganin? Panlinis, walisan, basahan, tubig, bulaklak, kandila. Maaari ring magdala ng rosaryo o maliit na banal na imahen. Kailan at paano isagawa? Sa araw ng ika-30 ng Oktubre, magtungo sa sementeryo at linisin ang libingan ng iyong mga mahal sa buhay. Habang naglilinis, tahimik na magdasal at kausapin ang yumao. Sabihin ang mga nais mong sabihin, ang iyong mga hinanakit, ang iyong mga pangarap. Pagkatapos linisin, mag-alay ng mga bulaklak at sindihan ang kandila. Humiling ng gabay at proteksyon. Halimbawa, aking pangalan ng yumao, nililinis ko ang iyong tahanan upang maging payapa ang iyong pamamahinga at maging malinaw ang iyong paggabay sa akin. Hinihiling ko ang iyong bendisyon sa aking mga lakbayin. Ano ang gagawin pagkatapos? Pagkatapos ng pagdalaw, bago umuwi, magpagpag, maghinto sa isang lugar at magpagpag ng damit upang iwaksi ang anumang masamang espiritu na maaaring sumama. Huwag diretso umuwi. Ikatlong ritual, pagsindi ng ilaw sa bintana layunin. Ito ay upang magbigay ng ilaw at gabay sa mga naglalakbay na kaluluwa, lalo na sa mga walang nag-aalala o walang libingan. Ito rin ay simbolo ng pag-asa at koneksyon. Ano ang kakailanganin? Isang kandila, puti o dilaw, o lampara. Kailan at paano isagawa? Sa gabing ng ika-30 ng Oktubre, bago magdilim, sindihan ang isang kandila o lampara at ilagay ito sa bintana na nakaharap sa kalsada. Hayaan itong manatiling sindi hanggang sa umaga kung maaari. Sabihin ang tahimik na panalangin. Sa gabing ito, naway ang ilaw na ito ay maging gabay para sa lahat ng mga kaluluwa na naglalakbay, lalo na sa mga naliligaw at walang patutunguhan. Naway mahanap nila ang kapayapaan. Ano ang gagawin pagkatapos? Siguraduhin na ang ilaw ay ligtas at hindi magdudulot ng sunog. Kung kandila, hayaan itong maubos. Kung lampara, patayin kinabukasan. Ngayon, ating tingnan ang mga kulinaring tradisyon ng araw na ito. Ang araw na ito ay puno ng paghahanda para sa undas. Kaya't ang mga pagkain ay madalas na inihahanda para sa maramihang tao at madaling kainin. Ang nilaga o tinola ay karaniwan dahil ito ay mainit at masustansya. Perpekto para sa mga naglalakbay at abala sa paglilinis. Ang pancit ay madalas ding inihahanda na sumisimbolo ng mahabang buhay at madali itong ibahagi. Ang kakanin tulad ng puto, kutsinta at biko ay paborito rin dahil sa kanilang pagiging handa na pang-alay sa mga patay at madaling ibigay sa mga bisita. At syempre, ang kafe at mainit na tsokolate ay laging nandoon para sa mga matatanda na nagbabantay o nagdarasal hanggang hating gabi. At ngayon, dumating na tayo sa mga pangunahing bawal sa araw na ito. Tandaan, ang paglabag sa mga ito ay maaaring magdulot ng kamalasan, sakit, o magpukaw ng galit ng mga kaluluwa. Unang kategorya, mga bawal sa paggalang sa mga yumao at espiritual. Huwag magsuot ng pulang damit sa sementeryo. Ang pulang kulay ay sinasabing umaakit sa mga masasamang espiritu o maaaring maging target ng galit ng mga kaluluwa. Ito rin ay simbolo ng galit at dugo na hindi angkop sa isang lugar ng kapayapaan. Ang pagsusuot nito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang insidente. 2. Bawal magtawanan ng malakas o gumawa ng ingay sa sementeryo. Ito ay tanda ng kawalang galang sa mga namayapa at maaaring makagambala sa
sa kanilang kapayapaan. Sinasabing ang malakas na tawanan ay maaaring makapukaw ng mga galit na espiritu o sumama ang mga ito sa inyo pauwi. True, huwag ilagay ang mga bagay na personal sa libingan ng iba. Maaaring maling akalaing ikaw ay nag-aangkin ng kung ano o may masamang hangarin. Dapat nating igalang ang teritoryo ng bawat kaluluwa. Ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng away sa kabilang buhay at maghatid ng sumpa sa iyo. 4. Bawal dumiretso uwi mula sa sementeryo. Ito ay ang tradisyon ng pagpag. Pagkatapos dalawin ang sementeryo, kailangan mong magpagpag sa isang ibang lugar, tulad ng convenience store, restaurant, o iba pang bahay, upang iwaksi ang anumang masamang espiritu o malas na maaaring sumama sa iyo. Kung didiretso ka, maaari mong iuwi ang kamalasan o ang mga hindi inanyayahang bisita mula sa kabilang buhay. Ikalawang kategorya, mga bawal sa gawaing bahay at pang-araw-araw fimo. Huwag magwalis sa gabing ito. Ang pagwawalis sa gabi, lalo na sa bisperas ng undas, ay sinasabing nagtataboy ng swerte at nag-aanyaya ng kamalasan. Maaari rin itong magtaboy ng mga mabubuting espiritu ng ninuno na dumadalaw. Ang pagwawalis ay para sa umaga lamang. Bawal maglaba o magplansa ng damit. Ang gawaing ito ay itinuturing na hindi angkop sa sagradong araw ng pag-alaala. Ito ay sumisimbolo sa paggawa ng madumi o nakakapagod na gawain sa panahong dapat ay nakatuon sa paggalang. Ang paglabag dito ay maaaring magdulot ng sakit o karamdaman sa pamilya. 7. Huwag mag-ingay sa hating gabi. Sinasabing sa hating gabi ng ika-30 ng Oktubre, lalong lumalabas ang mga espiritu. Ang paggawa ng malakas na ingay ay maaaring makapukaw ng kanilang galit o mag-anyaya sa kanila na manatili sa inyong tahanan. Bawal magputol ng puno o magbungkal ng lupa. Sa panahong ito, ang lupa ay itinuturing na may sensitibong enerhiya dahil sa dami ng mga kaluluwang naglalakbay. Ang pagputol ng puno ay maaaring makagambala sa mga espiritong naninirahan doon, habang ang pagbungkal ng lupa ay maaaring makagalaw sa mga libingan ng mga hindi kilalang kaluluwa na magdulot ng kanilang galit. Ikatlong kategorya, mga bawal sa sarili at relasyon nuain. Huwag mag-away o magtalunan sa loob ng bahay. Ang negatibong enerhiya na nilikha ng away ay maaaring makaakit ng masasamang espiritu. Ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng patuloy na hindi pagkakaunawaan sa pamilya o maging sanhi ng pagkaligalig ng mga kaluluwa. 10. Bawal magpakasal o magdaos ng formal na selebrasyon. Ang araw na ito ay inilaan para sa pag-alaala at pagninilay. Ang pagdaraos ng masayang selebrasyon tulad ng kasal ay itinuturing na kawalang galang sa mga namayapa at maaaring magdala ng malas sa bagong pagsasama. Ang kapalaran ng kasal ay maaaring masamain o masira. Sanayang gabay na ito ay magbigay sa inyo ng sapat na kaalaman at pag-unawa sa misteryo at paggalang na nakapaloob sa ika-30 ng Oktubre. Tandaan, ang bawat tradisyon ay may pinagmulan at bawat pamahiin ay may babala. Sa pagharap sa susunod na araw, alalahanin natin ang mga aral ng ating mga ninuno at panatilihin ang kanilang mga alaala ng may paggalang at pagmamahal. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamakapangyarihang ritual ay ang pag-alaala, ang pagmamahal, at ang patuloy na koneksyon sa mga kaluluwang nagpasa na sa kabilang buhay. Hanggang sa susunod na paglalakbay sa mundo ng mga misteryo, maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Mag-ingat kayo at naway gabayan kayo ng mga mabubuting espiritu